ay Diyos ng himala. Upang lang siya gano'n. At ang lasa ng tao, may pera, wala, mayaman o hindi, kilala o hindi, nag-aral o hindi. Pag nangangailangan ng himala, tulong ng Diyos ay sa Panginoon sa Kristo. So I would like also to add another question to Apostle for the sake of everyone. You mentioned earlier na 1990 people nagsimula ang oras ng himala and now it is on its 32nd anniversary. Nasaan po ang oras ng himala ngayon at ano na po ba ang darating at naabot po ito? So, nasa na ang oras ng himala ngayon. So, ang oras ng himala po ngayon ay nagaya ng sabi ko kanina, sa ating na television programs, sa nation na radio programs, at ang ating pupulbulas ng mga ginagamit ng social media platform, gaya po ng Facebook, X, Instagram, TikTok, podcast, 24/7 live streaming in YouTube, at 17 translations sa iba't language sa buong mundo. Sa pinalagay sa Croatia Magazine, Speaker, Newsletter, Books, Booklet, BBC, Dibalat, Tarpuli, at mga magazine po sa ibang bansa. Gaya po sa Hong Kong, gaya po tayo magazine doon, daily, kung saan tayo po sumusulat, ng English Booklet, ng oras ng himala. So, pinagiging magpapala sa mga OFW. Sabay nakarating na po sa buong Pilipinas, maraming natin crusade, Bisaya, Mindanao, Kabundukan, sa Isla Karagatan, Mindanao, sa Asia Pacific, North Central, South America, Middle East, Papua New Guinea, Ecuador, India, Indonesia, China, Oman, Muscat, Cyprus, Norway, Monaco, Italy, Rome, Guam, Saipan, Canada, United States of America, Japan, Taiwan, Singapore, United Arab Emirates, Hong Kong, Macau, Israel. Continually, we are traveling all over the country. Yung bakit schedule of voice ng Pilipinas ay hectic ng December, kasama na po yung sinisingin ko kung biyahe sa bawat bansa sa buong mundo na. Tumatawag po sa atin, nagpapagod ng beses na pumunta po tayo sa mga bansa nila. Hindi po ito mahirap ng mga tao. Sila po'y mayayaman. Sila po'y kilala. At ang reason po, hindi sila gumaling sa maraming doktor. Yung kanilang karamdaman ay incurable. Sila po'y nahirapan ng gusto. Napakaraming chemo, radiation, injection, hospitalization, at pag-stay po sa hospital na napakatagal. At kabalitaan po nila ang oras ng himala sa bansa natin. At ako po'y kanilang binukahay na dumalaw po sa kanila. So let me clarify. Pagdating ko po sa mga bayang binibig ko at bansa, ay hindi po para sa pera. Isa lang po ang reason ba't ako nag-travel. Para ihatid ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Wala po ito ang bayad. Libre po ito. Hindi po ito kagaya ng ibang gawain. Kumikita ng pera. Kung pag-aaralan niyo po ang programa ng Oras ng Himala, wala kayong makikita endorsement ng business kahit isa. Ibig ko napakalaki po ng pinabayad namin pera. Milyon-milyon. Wala kayong mababasa endorsement kahit isa. Marami po nagalok sa akin, mga multimillion company. Araw-araw po inaalok po tayo. Ating mga programa sa radio, television, para i-broadcast po yung kanilang mga business. Pero tinarinaw ko po siya kasi ayoko po na ang gawain ng Diyos ay isipin ko lang sa bayan ng Pilipino na pagkita ng pera. I want oras ng himala na mag-i-help ko na totoo maglilingkod sa Diyos at maging isang gawain na aparangalan ng Diyos. Kasi nangyayari ako po inaligtas 39 years ago at naisilang 66 years ago. Nakita ko na po yung usapin ito. Kaya ako po ay nangarap na isang araw sa dating pagkakataon na makagawa ko ng magandang bagay sa Diyos at sa ating bayan. Then January 12, 1986, dumating po yung sagot sa panalangin ko. Pinahayag ng Panginoon sa akin ng kanyang sarili at ito na po tayo ngayon. I want oras ng himala to be exceptional. Inuulit ko po. Tinarinaw ko po ang lahat ng offer ng mga politiko, negosyante na mag-advertise sa aming po mga television programs, radio programs, sa aming po mga newsletter, sa aming mga magazine. Natuwa sa ako po ay kumuha ng sinumang kahit sa pera sa mga politiko, humingi ng tulong sa mga negosyante. Hindi po ako naghingi, hindi ako nag-solicit, hindi ako nakiusap. Sa Diyos ko po inasa ang lahat. At kung kayo ay magtatanong sa bayan ng Pilipino, bakit? Kasi siya po may-ari. Hindi siya magbayad.
Siya po yung nagbigay ng program, siya po yung maging responsible. At ito po yung sama-sama po namin sakripisyo ng buong ministeryo. Wala sa aming mag-asawa, aming mga anak, mga unang member ng ministeryo ay nagtutulong-tulong para kami po yung makabayan. Sa awa naman po ng Diyos, kami mo po yung nakakabayan. Maraming salamat po, Apostol. At Ngayon po, narinig po namin kanina na mayroon din po kayong programang Mission of Love, Love in Action. Maaari po bang ipaliwanag ano po ang Mission of Love? So, ang Mission of Love po ay isang bahagi ng Jesus Our Shield or by Ministries of Oras ng Himala. So, ito po ay pagsunod sa utos ng Diyos sa buhay po namin bilang nangunguna sa ministeryo ito. In Book of Mark chapter 12, verse 31, ang sabi po dito, ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At wala nang ibang utos dito, higit pa sa mga ito. At nung ito po'y nabasa ko bilang katuwang ng lingkod ng Diyos, kaagad, ako po'y sumunod na ibigay ang puso para sa mga nangangailangan. Hindi lang spiritual, maging sa mga bagay na natural, na kung saan na nakita ko ang pangailangan ng aking kapwa. Marami na po akong natulungan, mga kabataan, katandaan, na nasa kalsada o nasa tahanan na mahirap ang buhay. So, ano man ang kaya namin ay ito po ay aming ginagawa dahil yun nga po yung utos ng Diyos at kasabay ng aming pusong pagmamahal sa aming kapwa. So, yan po ang Mission of Love. At isang instrumento po ito upang maihatid ang pag-ibig ng Diyos sa bawat mamamayang Pilipino. Hindi lang po sa mga Pilipino, ibig saan man kami pumuntang bansa ay dala-dala namin ang Mission of Love, Love and Action. Idagdag ko lang po. Hindi lamang po ito sa panahon na may bagyo, may ulan, hindi ito po yung aming pong pamumuhay. Nung nagkaroon po ng lockdown, ano po natin lahat yan, simula po ng lockdown, kami po ay nakapagdating ng tulong sa buong Pilipinas sa 100,000 families. Kasama po rin yung nasa Alsada, mga frontier, MT, yung police, yung sundalo, mga nurse, mga doktor, mga barangay, yung mga Quezon City po ay meron kami. Dahil lahat po ng barangay dyan ay tinulungan po namin ang mga kulungan, pinakain po namin ang mga preso, binihisan po sila, correctional. Yung mga natutulog po sa ritual ng alagbaro, binigyan po namin sila ng kabuhayan. Yung po mga batang hindi nakakapag-aral. Kapag-aral po sila, meron po mga gumaray ng accounting, engineering, seaman, iba po ay nasa abroad na, iba po ay nurse na, professional na. Yung po pamilyang sirain na buo. Kaya ito pong pagtulong na ito ay bunga ng utos ng Diyos. Kaya po na nakalimas, magkaroon po ng landslide sa Italy, sa Batangas. Unang-una po kami dumating doon. Halos nakakatulog po ng puso yung aming datnan dahil meron isang pamilya, yung kanya pong asawa at 5 anak ay sama-samang natapunan ng lupa. Kami po yung unang-unang dumating po. Nagbigay po kami ng tulong, pagkain, pera, at kung barangay po inabot namin. Nangaral kami ng salita ng Diyos. Yung pulo sa mata ng ating mga kababayan po inalis. At sila po yung nagtuwa. Nakita po ng Diyos na dinaanan po nila. Meron palang Diyos na nagmamahal sa kanila. At ayun po sa kabutihan po ng Diyos, yung pinagpapatuloy sa pananampalataya, yung po mga pangit na nangyari sa kanila kahit paano po unti-unti naalis at kapapalitan po ng pag-aasa sa Diyos. Kanina po yung kagagali ko lang sa proteksyonan, 4,000 po nakakulong doon, congested na po ang kulungan, lagi po kami nagpupunta ron.
po may sakit, nagdadala po kami ng vitamina, gatas. Hindi po yung basta-basta maibigay na, hindi talagang makikinabang po sila ng pagkakain, ng kasuotan, ng mga tissue, toothpaste. No? Sabi ko nga, sana may dumalaw kayo ng gobyerno, opisyal ng gobyerno, para makita po yung kalagayan po ng mga nakakulong po. Kasi iba, magkanta na, 18, no? Makakalungkot. Iba po yung gano'n, nalalagutan ng hindi. Ibig ko sila po yung ginagawa, pero hindi po sapat. Kailangan po nila lumabas at pumasok ng ospital. And the best we can, no? Kahit busy po kami sa magbayan at po Pilipinas at paglilingkod sa bawat bansa, dinibigyan po namin ng time. I remember na almost monthly, doon po ako eh. Almost monthly. Kumipila po ako, dumadaan po ako sa protocol, sa kapal, sa x-ray, sa kandala, sa patos. Walang BAP treatment, ordinaryo po tayo para makatulong sa ating mga kababayan. Tuwan-tuwa po sila na umalis po kami na lumuluhan ng papasalamat. At kung sila po yung pag-pray, especially walang mga dalaw, yung kanilang pamilya po yung nasa Mindanao, Visayas, gusto walang pamasahe, iba po sa kanilang right. Triple life sentence ang sentensya, iba po yung double, ang iba po ay life. Hindi po nadadalo ng pamilya. Ay, kami po pagdating, marami po kadalaman nila. For me, para sa amin, ito po isang uri ng paglilingkod na hindi po ayaw bayaran ng pera. Kaya yun po ang reason kung bakit may mission of love. Kung pag-aaralan po natin, hindi nakakabit po yung love sa mission. At ang mission po ay out of love. At yun po pag-ibig ng Diyos sa lahat ng nangangailangan. At ang simplicity po ng meaning talaga niyan is God's love in action na pinapadama namin sa lahat po ng nangangailangan. Last question po for the first part of our question and answer. You mentioned earlier na salamat po at sa dami po na inaabot ng oras ng himala kasama po ng Mission of Love. At dagdag po natin, gaya nga po ng sinabi po ninyo, ang mga programa po ito ay wala pong inaasahang supporter. Ano po ba ang sikreto? Paano po natutugunan lahat po na inaabot po ng programa po ninyo? Siyempre, una prayers, and then second, at sa buong Jesus Sarcio Worldwide Ministries, mula sa pinakamababang kalagayan, hanggang pinakamataas sa kalagayan, mula sa piso hanggang sa 1,000 na halaga ay pinagsasama-sama po namin yan. Kaya po namin nagagawa ang lahat ng bagay. Kung bakit namin nagagawa ang Mission of Love sa mga kayong karating. Wala po ditong politician, walang taga-ibang bansa, o Koreano, Hapon, anong klaseng supporter na tumutulong sa amin, kundi umaasa lang po kami. Siyempre, kagaya na sinabi ko kanina, manalangin. At ibinibigay naman niya ito sa pamalitan nga po ng pangunguna namin pababasa po obligation ng Jesus Sarcio Worldwide Ministries. At di lang po yun, hindi po kami naglagay ng foundation. Hindi po kaya na ginagawa ng mas marami, alam niyo naman po yun. Kasi ang reason ko po, ayoko po mabahiran po ng ibang bagay ang lilingkod si Diyos. Hindi naman po tayo nagsasabi ng ano mang pangit na bagay sa marami, pero alam naman po natin na marami po foundation. Hindi naman po nagagamit kung gusto po yung pera. At marami pong support galing sa ibang bansa. Ito po ay hindi naman. At yung pong mga kongregasyon po namin na may mga negosyo, kumikita, sila po yung nag-aambag ng malaki kasama po ng mga hindi masyado na pagpala. Pero ngayon po yung nanganaganak na, yung iba po yung nasa abroad, nag-aambag din po sila. So lahat po ng member natutulong-tulong. Kaya kung gano'n po malaki yung perang naliligong po namin buwan-buwan, ganun karami na abot namin. At kung ano po yung kaya niya, na hindi naman po siya pare-parehas, kaya hindi po yung aming pong ginagawa. Wala po supporter dito foreigner, wala foundation, wala politician, wala po na. Tanging Diyos naman po ang gumagawa. At kami po yan na nagsama-sama.
dumamay at tumulong. So, meaning to say, talagang ito po ay malinis pong paglilingkod. Wala pong ibang motibo, walang ibang pong ambisyon, walang ibang intention, kundi fulfill yung Mark 12:31 na ibigin ng Panginoon Diyos ng buong puso, kung lakas po ng kanyang pong pag-iisip at yung ating kapwa, kagaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. And the Lord said, this is the first and the second commandment. No commandment is greater than this. Maraming salamat po, Apostol at Prophetess. At yan po ang unang bahagi po ng ating pong interview. And now we will proceed with our